Pedro. Ang sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Si Simon na tinawag na Pedro ay isang mangingisda sa lawa ng Galilea, kapatid ni San Andres, mga anak ni Jonas. Sagisag niya ang susi na kumakatawan sa kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ni Jesus. Ang imahe ni Apostol San Pedro ay nasa pangangalaga ng pamilya Reyes. Apostol San Pedro, Ipanalangin mo kami. Apostol San Andres, sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan ng tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Ayon sa mga ebanghelyo, si San Andres na kapatid ni San Pedro ay isa sa mga unang tinawag ni Jesus upang kanyang maging alagad. Ang imahe ni Apostol San Andres ay nasa pangangalaga ni Ginoong Raymond de Vera at pamilya. Apostol San Andres, ipanalangin mo kami. Apostol Santiago Mayor. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Si Santiago matanda ang unang martir sa 12. Sagisag niya ang kabibe at ang kalabasa na gamit ng mga peregrino noong gitnang panahon. Ang imahe ni Apostol Santiago Mayor ay nasa pangangalaga ni Ginoong Rainier Esguera at Ginang Anne Margaret Esguera at pamilya. Apostol Santiago Mayor, ipanalangin mo kami. Apostol San Felipe, paglingon ni Jesus, nakita niyang lumalapit sa kanya ang napakaraming tao. Kung kaya sinabi niya kay Felipe, "Saan tayo makabibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Alam ni Jesus ang kanyang gagawin, ngunit sinabi niya iyon upang subukin si Felipe. Si San Felipe ay tubong Betsaida sa lawa ng Genesaret. Matagal bago niya napagtanto kung sino nga ba si Jesus. Sagisag niya ang tinapay at ang mahabang tungkod na hugis krus. Ang imahe ni Apostol San Felipe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Kenneth San Pedro de la Cruz at pamilya. Apostol San Felipe, ipanalangin mo kami. Hinanap ni Felipe si Nathanael at sinabi rito, "Natagpuan na namin si Jesus na taga Nazaret." Ang katagang Bartolome mula sa salitang Hebreo na Bartolomeos na ang ibig sabihin ay anak ni Tolmai. Sagisag niya ang tabak na siyang ginamit upang siya ay balatan ng buhay. Ang imahe ni Apostol San Bartolome ay nasa pangangalaga ni Binibining Carol at Ginang Karen de la Rama, Binibini Grace at Binibini Robin Enriquez at pamilya. Apostol San Bartolome, ipanalangin mo kami. Apostol San Mateo Evangelista. Nagpatuloy sa paglakad si Jesus
at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Tinatawag ding Levi, si San Mateo ay anak ni Alfeo. Naiiba siya sa mga alagad sapagkat karamihan sa kanila ay mga mangingisda, samantalang siya'y isang tagasingil ng buwis. Sa gisag ng mabuting balita ni San Mateo ang tao, sapagkat nagsimula ito sa pag-ungkat sa mga dalaangkanan ni Hesukristo. Ang imahen ni Apostol San Mateo Evangelista ay nasa pangangalaga ni Ginoong Rodel Daddy Mercado at pamilya. Apostol San Mateo Evangelista. Ipanalangin mo kami. Apostol Santo Tomas. Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan, ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Kinalari rin siya bilang ang nag-aalinlangang Tomas dahil sa kanyang pagdadalawang isip tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Sa gisag niya ang sibat na dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang imahe ni Apostol Santo Tomas Apostol ay nasa pangangalaga ni Ginoong Carlito Nanil Santos, Ginang Mary Joy Tarantos Santos at pamilya. Apostol Santo Tomas, Ipanalangin mo kami. Apostol Santiago Menor. Kinaumagahan, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila at tinawag niyang mga apostol. Kilala siya bilang ang nakababatang Santiago o El Menor. Ayon sa banal na kasulatan, ang Santiago ito ang siyang tumanggap kay San Pablo sa Jerusalem. Noong mga panahong ay nasa pangangalaga ni Ginoong Arvin Joseph Reyes at pamilya. Apostol Santiago Menor. ipanalangin mo kami. Pinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng kasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Tinagurian siyang Simon na makabayan o mapagmalasakit dahil sa kanyang marugdog na pananalig at paglilingkod. Sa gisag niya ang lagari na ginamit upang hatiin ang kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Apostol San Judas Tadeo. Tinanong siya ni Judas, "Panginoon, bakit po sa amin Sige po. Para din po magigipit sila. Apostol San Judas Tadeo. Ipanalangin mo kami. Paul San Matias. Pagkatapos sila'y nanalangin, "Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili upang maglingkod bilang apostol, kapalit ni Judas, na tumalikod sa kanyang tungkulin nang siya'y pumunta sa lugar na nalalapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili.
kaya't siya'y dinagdag sa 11 apostol. Ang imahe ni Apostol San Matias ay nasa pangangalaga ni Ginoong Mark Anthony Carpio at pamilya. Apostol San Matias, Ipanalangin mo kami. San Jose Barsabas Justo, kaya't dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan siya isa sa mga kasama namin sa buong panahong kasama kami ng Panginoong Jesus hanggang sa siya ay iniakyat sa langit. Kaya't iminungkahi nila ang dalawang lalaki, si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Justo. Ang imahen ni San Jose Barsabas Justo ay nasa pangangalaga ni Ginoong Angel Christian Franco at pamilya. San Jose Barsabas Justo, ipanalangin mo kami. San Cleopas, tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nangangalang Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring matatapos lamang maganap doon. At nangyari na sa kanyang pagdulog sa pagkainan na kasama nila, kinuha niya ang tinapay at pinagpala. Pagkaputol niya rito, ibinigay niya ito sa kanila at nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila siya at siya ay naglaho mula sa kanila. Ang imahe ni San Cleopas na sa pangangalaga ng pamilya Santoyo at pamilya Cristobal. San Cleopas, ipanalangin mo kami. Ang paghihimala sa kasalan sa Kana. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at pinunungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos, sinabi niya, kumuha ng pamilya Gonzales, Panginoong Jesus na pinagmumulan ng lahat ng himala, maawa ka sa amin. Ang pangangaral ni Jesus sa babaeng Samaritana. Sumagot si Jesus, ang umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito ay magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Naganap ang tagpong ito sa bayan ng Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Ang tagpo nito ay nasa pangangalaga ng pamilya Perez Nieto. Panginoong Yesus, bukal ng buhay na walang hanggan, maawa ka sa amin. Ang pagpapatawad ni Jesus na nangis at labasan ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Inilalarawan sa tagpong ito ang malaking pagmamahal na ipinamalas ng Panginoon na nagbibigay pag-asa sa ating lahat na ang ating mga kasalanan ay mapapatawad gaano man ito kabigat. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Magpayo. Panginoong Jesus na pinagmumulan ng lahat ng himala, maawa ka sa amin. ang pagpapaalam ni Jesus sa kanyang ina. Noong Huwebes pagkaumaga, si Cristo ay gumayak na at nagpaalam sa ina. Tutok din naman talaga ang pagsabot niya sa sala. Aniya, ako'y paalam, kalapating minamahal, ina kong kinalulugdan. Ito na ang takdang araw sa Diyos na kalooban. Dumating na kung totoo, araw na hinihintay kong pagsakop ko sa tao. Magdalita ang ina ko, ako'y paalam sa iyo. Ina, huwag kang mahapis sa pagpanaw ko't pag-alis, masaklap man at mapait. Samantalang sila'y naroon, nakita niya ng kanyang sarili na nababalutian ng liwanag habang napagigitnaan nina Elias at Moises. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Reverendo Padre Honesto Agustin, Ginang Araceli Sarabia, Inang Mayan Yanga, anak ng Diyos na lubos niyang kinalulugdan. Maawa ka sa amin. Kita tingnan yung
Sige, gitna na lang po. Panginoong Jesus, nagbibigay ng buhay, Maawa ka sa amin. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapa ng palma at lumabas ng lungsod upang siya'y salubungin. At ganito ang kanilang sigaw. Hosana, purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Hari ng Israel. Sa tagpong ito, makikitang si Jesus ay nakasakay sa mga laga ni Ginoong Max Santiago, Ginang Grace Parungao at pamilya. Panginoong Jesus na pumasok sa Jerusalem para magpakasakit. maawa ka sa amin. Sa tusong soro na iyon, narito, nagpapalayas ako ng mga demonyo at ginaganap ko ang pagpapagaling ngayon at bukas. Sikat ng araw, matatapos ko na ito. Gayunman, kinakailangan kong magpatuloy ngayon, bukas at sa susunod na araw. Pinangalan sa Jerusalem, Maawa ka sa ang amin. tagpong ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Eugenio at Leonardo. Ang paghuhugas ni Jesus sa paa ng mga apostoles. Gitna na lang. Sige. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Hindi na masyado ito. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Reverendo Padre Daniel Coronel at KDB Corsilio Movement. Panginoong Jesus na huwaran ng tunay na paglilingkod, Maawa ka sa amin. Lakad po. Sa huling hapunan ni Jesucristo, kasama ang kanyang mga alagad, tinalagaan ng Panginoon ang pag-aalaala sa kanya sa pamamagitan ng pagtanggap o pagkain ng tinapay bilang kanyang katawan at pag-inom ng alak bilang kanyang dugo. Ito rin ang pagtatalaga ng banal na Eucharistia. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Dr. Marciano Llama. Panginoong Jesus, nasa banal na Eucharistia, maawa ka sa amin. Panalangin ni Jesus. Ama, wika niya, kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Pagkatapos ng kanilang hapunan, nagtungo si Jesus sa halanganan, sa ilalim ng mga pusa krus, para sa kaligtasan ng sanlibutan. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Dr. Abelardo at Marcelina Agustines at pamilya. ni Judas kay Jesus. Bago pa man dumating, ibinigay ni Judas ang isang butya. Kung sinong hahalikan ko, iyon ang inyong hinahanap. Takpin ninyo siya at huwag pabayaan Wala na makatakas. kandila. Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro ang bati niya, at ito'y kanyang hinalikan. Agad niyang sinugapan at tinakip ng mga tao si Jesus. Hoy, mamaya ubos na. Ang pagkakanulo ni Judas Iscariote kay Jesus ay kapalit ng 30 pirasong pila. Nangyari ang pagkakanulo sa alamanan ng Getsemani matapos ang huling hapunan. Ang paghalit ni Judas ang naging hudyat upang dakipin si Jesus. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ng Ginoo at ina Romeo de la Cruz. At binalingan niya ang mga tao at sinabi, ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo para dakpin ako? Araw-araw, ako'y nagtuturo sa templo at hindi ninyo ako dinakip. Matapos may pagkanulo ni Judas Iscariote si Jesus, ay nilapitan siya ng mga sundalo. Nagtakbuhan Paghagupit kay Jesus sa haliging bato. Hindi siya dapat natulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya't ipahagupit ko lamang siya sa kapalalayain. Di mawari ni Poncio Pilato kung bakit gusto ng mga punong kaparian ng mga Hudeo na atulan niya ng kamatayan si Jesucristo. Kaya sa halip na agaran patawa ng
Panginoon ay patawan lamang ng kamatayan, kundi dapat siyang pahirapan bilang tao. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Dr. Marciano Yanga, pamilya Galvez at pamilya Guadalupe. Ang pagpuputong ng koronang tinik kay Jesus. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinuotan siya ng balabal na puralaga ni Ginang Josefina Santiago, Ginang Imelda Evangelista Cruz at pamilya. Panginoong Jesus na pinutungan ng koronang tinik ang mahal niyang ulo. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Ang Panginoong nag-ibig Sa amin. Ang paghatol ni Pilato kay Jesus. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabindalawa na ng tanghali. Sinabi ni Pilato, "Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari?" Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote, "Wala kaming hari kundi ang Cesar." Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipapako sa krus. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Ginang Ludivina Portilla at pamilya Bartolome. Panginoong Jesus na hinatulan ng kamatayan dahil sa atin. Maawa ka sa amin. Ang pagkapasa ni Jesus ng krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya pasa ng kanyang krus, patungo sa lugar na kung tawagin Dako ng Bungo. Sa tagpong ito, ang pagyakap ni Jesus sa kanyang krus ay sumasakit. Ang pagkasalubong ni Jesus sa kanyang nagdadalamhating ina. Pinasa ni Jesus ang kanyang krus. Habang ginagawa niya ito, patungong Golgotha ng krus. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jose Santiago, Ginang Grace Panungaw at pamilya. Panginoong Jesus na nakasalubong ng kanyang inang nagdadalamhati, Maawa ka sa amin. Ang paghali niya sa abang kalagayan ni Jesus, buong puso niyang inako ang pagpapasa nito. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ng mga anak at apo ng yumaong Carmelo G. Halili. Panginoong Jesus na hindi makalakad dahil sa bigat ng pasal na krus, maawa ka sa amin. Simon Sereneo. Paglabas ng lungsod, nakita ng mga Ada Valerie at Dr. Paul Borlon. Simon Sereneo, ipanalangin mo kami. Ang pagpupunas ng birang ni Veronica sa mukha ni Jesus. Nasusulat sa aklat ni Propeta Isaiah na puno ng dugo at dumi. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Santos. Panginoong Jesus na nalalarawan ang kasantusantuhang mukha sa birang ni Veronica. maawa ka sa amin. Malupitan siya, subalit nagpakababa at hindi umimik. Tulad ng maliit na tupang dinadala sa patayan. Tulad ng tupang walang kibo sa harap ng mga manggugupit sa kanya at di nagbubuka ng bibig. Ang pagsipat sa tagiliran ni Jesus. Naparoon ang mga kawal at pinaling nila ang mga binti ng dalawang ipinakong kasama
ito ay nasa pangangalaga ng pamilya de la Cruz, Davao. Panginoong Jesus na binukal ng dugo at tubig, Maawa ka sa amin. Si Jesus sa kanlungan ng kanyang ina. Siya ay ibinigay nila sa kanyang nagdadalaghating ina. Kalong sa kanyang kanlungan at yakap ng mga bisig. Buong pitagan niya itong binigyan ng galang. Katulad ng sa isang haring umuwing matagumpay matapos ang digmaan. Si Jesucristo ang haring nagtagumpay mula sa digmaan laban sa kasamaan at kasalanan. Ang imaheng tagpong ito ay nasa kawan ni Jesus sa paglilibing. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato at ibigay ito sa kanya. Kaya kinuha ni Jose ang bangkay at pinalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinaukan niya sa bato, saka umalis. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Arthur Mendoza at pamilya. Panginoong Jesus na namatay para sa katubusan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Panginoon ay nasa pangangalaga ni Nabilibining Chief at Larcy de Guzman, Princess at Dr. Paul Porlongan, Pamilya Papang de Guzman. San Longino, ipanalangin mo kami. San Jose ng Arimatea, lumapit siya kay Pilato, bangkay, pinalot niya ito ng kayong lino at nilagay sa isang libingang inuka sa bato. Hindi pa iyon ang paglilibingan. Isang masamang taga-Arimatea, isang lungsod sa Judea, na naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Ang imahe ni San Jose ng Arimatea ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ronilio S. Mariano at pamilya. San Jose ng Arimatea, ipanalangin mo kami. Ang paglilibing sa banal na bangkay ng Panginoon. Sapagkat gayon kaya't ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapanya ay magbabaon ng kasalanan ng sangkatauhan. Gayunpaman, naniniwala tayo na ang kanyang kamatayan ang siyang maghahatid sa kanya sa tagumpay at panibagong buhay naman para sa atin. Siya ay namatay dahil sa pagmamahal niya sa atin. Tayo, paano natin maipapakita ang pagmamahal natin sa Kanya? Ang imahe ng Santo Entierro ay nasa pangangalaga ni Ginoong Romarico Garcia at pamilya.
Dalawang pila lang po tayo ha. Ang kanyang kapatid na sina Maria at Marta. Pangalaga ng pamilya Bravo Santos. San Lazaro ng Betania, Ipanalangin mo kami. Binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglilingkod si Marta at si Lazaro isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kakabalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mas lalo napalapit si Santa Marta sa Panginoon nang binuhay niyang muli si Lazaro. Naging saksi siya ni Jesus at naglayag upang ipahayag ang mabuting balita. Ang imahe ni para sa laking kapangyarihan nitong Diyos na maalam, himalang sukat pagtakhal, mukha hahayag. Habang pinatahak ni Jesucristo ang daan patungong Kalbaryo, muling napasubsob ang Panginoon sa lupa. May isang babaeng napuno ng habag na naglakas loob na lumapit sa kanya at pinunasan ang mga dugo na nasa mukha ni Jesus ng kanyang tira. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Naging. Ari, nagpunta siya sa bahay ni Maria, ina ni Juan, tinatawag ni Marcos. Siya ang ina ni Juan Marcos, na isa sa 4 ebangelista at tagasunod ni Jesus. Ang imahe ni Santa Maria, ina ni Juan Marcos, ay nasa pangangalaga ni Ginang Nelia Alcanal at mga kasama. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, Ipanalangin mo kami. Pang iba. Ang ari-arian nila ang tinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Tulad ni Tusto sa mga gastusin ng Panginoon at mga apostol. Saksi si Santa Juana sa pagkamatay ni Jesus. Isa siya sa mga unang nakaalam at nagbalita na si Jesus ay muling nabuhay. Ang imahe ni Santa Juana, asawa ni Cusa, ay nasa pangangalaga ng pamilya Mingay. Santa Juana, asawa ni Cusa, ipanalangin mo kami. Sa nakatanaw sa malayo, mula pa sa Galilea ay sumunod na sila kay Jesus at naglingkod sa kanya. Kabilang sa kanya na Santiago Menor, Simon at Judas. Tinaguri ang Lacobes sa wikang Latin, ang ibig sabihin ay ang nagisag niya ang walis na ginagamit upang ihanda ang pagtitipingan ni Jesus matapos ito mamatay sa bundok ng Kalbaryo. Ang imahe ni Santa Maria Lacobes ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ramiro Sacra, Ginang Rene Mendoza, tagasunod at tagapaglingkod ni Jesus at saksi sa kanyang kamatayan at paglilibing. Sad-isad niya ang insensaryo, tanda ng kanya. Ang imahe ni Santa Maria Salome ay nasa pangangalaga ng pamilya Arsenal at de Guzman. Santa Maria Salome, ipanalangin mo. Ang mahal na Birhen, nang ipako si Jesus sa krus. Saksi din siya sa
paglilibing at muling pagkabuhay ni Kristo. Santa Maria Cleophas, Ipanalangin mo kami. Tama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya, niya'y 7 demonyo ang pinalayas. Isa siya sa mga babaeng tumutulong kay Jesus sa mga gaspusin. Naroon din siya nang ipako si Jesus sa krus. Isa siya sa mga babae na nagpunta ng linggo ng umaga sa libingan ni Jesus at pinagbalitaan ng anghel na si Jesus ay muling nabuhay. Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, sa kanya unang nagpakita si Jesus na muling nabuhay. Ang imahe ni Santa Maria Magdalena ay nasa pangangalaga ng pamilya ng Yumaong Valeriano at Marciana del Rosario. ang minamahal na alagad, sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang imahe ni San Panalangin mo kami. Inang nagdadalamhati, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Ipinanganak sa Nazareth, Galilea. Nang ihain si Jesus sa templo, ipinahayag ni Propeta Simeon sa kanya na siya ay makakaranas ng matinding paghihirap ng kalooban dahil sa dadamuhing pasakit ni Jesus. Natupad ang propesiya ng si Jesus ay ipako sa krus. Naroon ang mahal na ina sa paanan ng krus at naghihilagpis. Ang imahe ng inang nagdadalamhati ay nasa pangangalaga ni na Binibining Lolita Santos at Ginoong Brian San Luis. Mahal na inang nahahabis, Ipanalangin mo kami.